So ito, katatapos lang ng podcast ko. Hindi ko lang talaga mapigil sarili ko nang hindi na ibabanggit sa inyo to eh. Alam nyo, nakakapagtaka lang no? Bakit dati, kapag may vloggers or content creators na nagsasalita laban sa gobyerno, mabilis silang napapatawag sa kongreso? May hearing, may subpina, may contempt pa nga, di ba? Pero ngayon, may 18 dating servicemen na nagsabi na naghatid daw sila ng pera sa mga congressman. Pero bakit parang hindi natin nakikita ang parehong urgency na ipatawag sila? Mas mabigat na aligasyon to eh. Hindi ito simpleng opinion, hindi ito simpleng banat. Kung totoo, seryosong corruption issue to. Kung hindi totoo, seryosong paninira rin to. Kaya ang tanong, bakit parang magkaiba ang bilis ng aksyon? Hindi ito tungkol sa kampihan hindi ito tungkol sa kung sino agad ang paniniwalaan. Simple lang ang punto. Kapag may aligasyon, dapat iniimbestigahan. Kapag mabigat ang akusasyon, dapat mas lalong nililinaw. At malinaw din dapat, kung totoo ang sinabi nila, dapat managot ang sangkot. Kung hindi naman totoo, dapat managot din ang nagsisinungaling. May batas nga dyan, di ba? Perjury under Article 183. False testimony, libel, false accusation. Sa akin lang kung may ganitong kabigat na aligasyon, dapat ipatawag sila eh. Hindi para agad husgahan, kundi para malaman ng totoo. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Letter A, kaya hindi pa sila pinapatawag dahil iniimbestigahan pa? O letter B, kaya hindi pa sila pinapatawag dahil may selective urgency? At ang mas diretso pang tanong, dapat ba silang ipatawag sa Kongreso? Oo o hindi at bakit? Comment nyo, reality check tayo.